Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article sa Daily Tribune. Okay? Tungkol ito sa posibilidad na si Congressman Sandro Marcos ay magiging House Majority Leader. Wow! Grabe ano? Presidente, pinsan, speaker, anak, majority house leader. Grabe, no? Sige. Ito, Sandro Marcos floated. Sandro Marcos among the floated for House Majority Leader. Okay. Basahin natin ha. Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos is being considered for one of the top leadership positions in the House of Representatives as the 20th Congress draws near. This was confirmed by La Union Representative Paulo Ortega, who told reporters Thursday that the president's son is among the names circulating for the House Majority Leader post. Sabi ni Ortega ganito, the name of Senior Deputy Majority Leader Marcos is being floated around. He is very much qualified, Ortega said in a press conference. While noting Marcos' qualifications, Ortega clarified that nothing is final yet and that several lawmakers are equally suited for the role. Ortega also said that while seniority is traditionally a factor in assigning leadership roles, other elements like attitude and collaboration carry significant weight. Sabi ni Ortega, it is also being responsible, building relationship. We need teamwork to shepherd the passage of bills. The wealth of experience is considered, but it is combined with other factors. Okay, ano pa? Yun. So, ano sa tingin nyo? On debug na ba ito? Sino bang majority house leader? Dalipe? Dalipe ba? Noong 19th. So, ibig sabihin nito, kung pinipili na nila ang magiging majority floor leader, ibig sabihin, on debug na ang pagiging speaker ni Congressman Martin Romualdez. Kasi may mga lumulutang na mga pangalan na ito, si Congressman Duke Prasco parang lalaban. Congressman Toby Chanco lalaban sa speakership, Congressman Albi Benetes. So apat sila. Kaya lang kung ako ang inyong tatanungin, opinion ko lang ito, malakas talaga si Congressman Martin Romualdez as speaker. Kaya dahil siya na, on debug na, sa tingin ko, ito, majority house leader, ito no, sino yung ibang pinagpipilian. Kaya lang, kung ang speaker ay si Congressman Romualdez, malamang, sa opinion ko lang, malamang malaki ang posibilidad na ang magiging majority house leader ay ito na si Congressman Sandro Marcos. Okay. So, abangan natin yan. Sandali. Abangan natin yan na development sa house leadership dahil malapit na July 28. Okay. So, speaking of Sandro Marcos, nung bagong upo itong administrasyong ito, nung maganda pa ang takbo ng Uniteam,
napakaganda yung prospect noon. Sabi ko sana mangyari na Ferdinand Marcos Sr., unang presidente. Ferdinand Marcos Jr., pangalawang presidente. Sabi ko baka po pwede. 2034 ba yun? Na Ferdinand Marcos III. Ito si Sandro Marcos III, ito ang alam ko eh. Baka pwedeng another Marcos ulit ang magpresidente. Noong hindi pa tayo nabudol. Noong maganda pa. In fairness, maganda naman talaga ang simula ng Marcos administration. Yung first 1 year. Lalo na nung nandyan pa si Attorney Vic Rodriguez, ang ganda yung direction eh. Good governance, naniniwala ko. Kailang ito sayang ngayon wala na. Di ba maraming nagsasabi never to Marcos again. Yes, never, except for Senator Amy. Kasi nung una ayoko na rin lahat ng mga Marcos, including Senator Amy. Kailang nung in-endorse siya ni BP Sara before yung May 12 election, kahit ayoko na sana sa mga Marcos, dahil sa tiwala ko kay BP Sara na may nakikita siya na hindi ko nakikita, bakit in-endorse niya si Senator Amy. Kaya pumayag ako, pumayag kami, pamilya ko, at kinampanya ko sa aming mga ballot, sample ballots. Isinama namin si Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar. Nanalo sila. So ngayon nakikita ko, tama pala si BP Sara. Kaya dahil sa pagkapanalo ni Senator Amy at Villar, Camille, dumami yung Duterte Black. 7 senador ang Duterte Black na malaki. Kaya magiging Senate President si Senator Escudero dahil sa Duterte Black. At dahil sa suporta sa Duterte Black kay Escudero, ayan, nakikita ko yung impeachment ni BP Sara. Sigurado na tayo, panalo na tayo dahil bahala na kayo, tingnan natin. Balik tayo kay Sandro Marcos. Okay lang, House Majority Leader, no problem with me. Kailang yung plano-plano, yung idea na magiging presidente ulit siya pagdating ng panahon. Kung buhay pa ako by that time, never. No, never sa isang Marcos sa Malacanang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Mao ni ang balay ni Kuya. Nga na kayo. Kawayan lang ang atop. Muna niyang ito ay atop ni Kuya. Igaling ko. Sugabok na gid kaayo. Kawayan lang. Kayo ang atop ni Kuya. Kawayan. Kayo mo gid nang atop ni ang Kuya nga kawayan lang. Buday ko na niya. Ay, wala ko bro. Ay nalugay apat tunto igura pa makalisod. Tagali mo to eh. Balay o katop na gyud sila og bago. Di kagi Sa Ginoo sa nag-video Sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa mga naghatag sa sin. Salamat sa tanan. Salamat. Salamat yun. Salamat. Yun among balay nga Nato pa na gyud ang among ato parang kawayan.
kawayan nga nakuha na gid ang kawayan nga nagagapok na. Salamat kay. Oo, sige, salamat po.